Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Elena. Sabi nila, ang nakaraan ay parang anino. Gaano mo man kabilisan ang takbo mo, hinding-hindi mo ito maiiwan. Akala ko, sapat na ang 10 taon para ibaon ang isang pagkakamaling halos sumira sa pagkatao ko. Akala ko, kapag binuo ko na ang sarili ko sa ibang lungsod, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mga tao sa amin sa Laguna, ay magiging malinis na uli ang record ko. Pero nagkamali ako. Dahil ang lihim na pilit kong itinago ay kumatok sa pintuan ko sa gitna ng isang maulan na gabi dito sa Quezon City. Nagsimula ang lahat noong ako ay 19 na taong gulang pa lamang. Masayahin ako noon. Ate J, puno ng pangarap. Ako ang inaasahan ni Nanay Celia at Tatay Danilo. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, kasunod ko sina Marco, Rina, at ang bunso naming si Lito. Alam kong sa balikat ko nakasalalay ang pag-ahon namin sa hirap. Nag-aaral ako noon ng education, isang working student sa isang maliit na computer shop sa bayan. Doon ko nakilala si Ricardo. Siya ang lalaking naging mitsa ng lahat. Gwapo, matalino, at tila ba lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya ay musika sa pandinig ko. Sa madaling salita, nahulog ako ng husto. Isang pag-ibig na akala ko ay panghabang buhay. Pero iyon pala ang magiging mitsa ng isang malaking kasalanan. Isang gabi, dahil sa bugso ng damdamin at sa pangakong hindi kita iiwan, may nangyari sa amin. Isang pagkakamali na nagbunga. Noong malaman kong buntis ako, gumuho ang mundo ko. Hindi dahil sa ayaw ko sa bata, kundi dahil sa takot. Takot kay Tatay Danilo na kilalang istrikto at may mataas na prinsipyo. Takot sa kahihiyang idudulot ko sa pamilya naming pilit itinataguyod ang dangal. Hinanap ko si Ricardo, pero gaya ng mga kwentong madalas nating marinig, bigla siyang naglaho na parang bula. Ang pangakong pananagutan kita ay naging hindi muna ako handa hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagpakita. Doon pumasok ang desperasyon, Ate J. Sa tulong ng isang kaibigan, si Sabel, dinala niya ako sa isang liblib na lugar sa hangganan ng Batangas at Laguna. Doon ko ginawa ang isang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Isang desisyon na ginawa ko sa gitna ng kadiliman at takot. Akala ko, kapag nawala ang ebidensya ng pagkakamali ko, may ibabalik ko ang dati kong buhay. Matapos ang madugong gabing yon, bumalik ako sa pag-aaral. Nagpanggap na walang nangyari. Tiniis ko ang kirot ng katawan at ang mas matinding kirot ng konsensya. Nakatapos ako, nakapagtrabaho, at kalaunan ay nakalipat dito sa Manila para sa mas magandang oportunidad. Ngayon, sa edad na 29, maayos na ang buhay ko. Manager na ako sa isang kumpanya. Nakakapagpadala na ako ng malaking halaga kina Nanay Celia. Nakapagtapos na rin si Marco at Rina sa tulong ko. Ang tingin nila sa akin ay isang ideal daughter, ang ate na huwaran. Hanggang sa dumating ang gabing ito, kasalukuyan akong nag-aayos ng mga papeles para sa susunod na board meeting nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa aking condo unit. Hindi ko inaasahan ang bisita dahil 10:00 na ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, isang lalaking nakahood ang bumungad sa akin. Noong ibaba niya ang kanyang hood, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Si Ricardo. Pero hindi na siya ang maangas na lalaking iniwan ako
10 taon na ang nakakaraan. Mukha siyang pagod, dugyot, at tila tinakasan ng katinuan. Elena, kailangan nating mag-usap. Ang tanging nasabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang address ko? Bulyaw ko, pilit itinatago ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi yun ang mahalaga, Elena. Ang mahalaga ay ang ginawa natin noon. Akala mo ba natapos na ang lahat noong gabing yon sa Batangas? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi niya. May mga mata na nakakita, Elena, at ngayon naniningil na sila. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tinutukoy niya ay ang lihim na tanging kami lang ni Sabel ang nakakaalam. O kaya ay akala ko lang. Bigla kong naalala ang matandang babae na nagsagawa ng procedure noon. Si Aling Gureng. Sabi ni Sabel, matagal na itong pumanaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. May sulat akong natanggap, Elena. May kasamang litrato mo. Litrato natin noong gabing yon. At may nakasulat, ang dugong dumanak ay hindi natutuyo. Elena, may nakakaalam na hindi mo itinigil ang pagbubuntis. May nakakaalam na itinago mo ang bata. Doon ako muntik ng matumba. Anong bata? Ricardo, alam mong nawala ang bata. Iyon ang pinunta natin doon. Tumingin ng diretso sa akin si Ricardo. At sa pagkakataong ito, may takot sa kanyang mga mata. Iyon ang akala natin. Pero Elena, noong gabing iniwan kita kay Aling Gureng, may nangyaring hindi natin alam. At ngayon, may isang batang naghahanap sa kanyang ina. Isang batang lumaki sa galit at dilim. At ang masama nito, Elena, papunta na siya rito. Bago ko pa magawang makapagtanong uli, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang malamig na boses ng isang batang babae ang narinig ko sa kabilang linya. Nay, bakit mo ako iniwan sa dilim? Ang lamig-lamig dito, Nay. Parating na ako para magpakilala sa pamilya mo. Nabitawan ko ang cellphone ko. Tumingin ako kay Ricardo, pero bigla siyang tumakbo palabas ng pinto. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng malakas na kulog sa labas. Paano nangyari ito? Paano mabubuhay ang isang bagay na akala ko ay pinatay ko na? At paano ko ito ipapaliwanag kina nanay at tatay na sa susunod na linggo ay bibisita rito para ipagdiwang ang aking kaarawan? Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang boses ng bata sa telepono ay paulit-ulit na humahagupit sa pandinig ko. Nay, ang lamig-lamig dito. Paanong mangyayari iyon? Malinaw ang alaala ko sa amoy ng gamot, sa madilim na silid ni Aling Gureng, at sa hapdi na naramdaman ko, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa ko. Imposible. Isang dekada na ang nakalipas. Kinabukasan, maaga akong nagising. O mas tamang sabihing maaga akong bumangon dahil hindi naman talaga ako dinalaw ng antok. Namumugto ang mga mata ko kaya minabuti kong magsuot ng makapal na concealer bago pumasok sa opisina. Pero bago pa man ako makalabas, tumunog ang intercom ng kondo. Ma'am Elena, may delivery po rito sa baba. Isang malaking box. Iakyat ko na po ba? Tanong ng security guard na si Kuya Ben. Wala akong inaasahang delivery, Kuya Ben. Kanino galing? Takang tanong ko. Wala pong pangalan ng sender, ma'am. Pero nakasulat po rito para sa pinakamahal kong ina. Akala ko po surprise galing sa mga kapatid niyo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga talampakan. Iiwan mo na lang muna sa lobby, Kuya Ben. Mamaya ko na lang kukunin. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, wala akong balak hawakan ng box na yon. Sa opisina, hindi ako makapokus. Ang assistant ko na si Kathy ay ilang beses akong tinawag bago ako natauhan. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Kanina pa po tumatawag ang board members. Nasa conference room na po sila. Pag-aalala ni Kathy. Sorry Kathy, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Pakisabi susunod na ako. Sagot ko habang pilit na inaayos ang sarili. Habang naglalakad sa hallway, nakasalubong ko ang isa sa mga investor ng kumpanya, si Mr. Alfonso.
Isang matandang lalaki na may nakakatakot na titig. Noong dumaan ako sa tapat niya, bigla siyang huminto at bumulong. Ang dugong itinago sa lupa. Laging humahanap ng paraan para lumitaw, Elena. Lumingon ako ng mabilis, pero nakatalikod na siya at naglalakad palayo na parang walang sinabi. Nanginginig ang tuhod ko nang makarating ako sa conference room. Sino ba ang mga taong ito? Bakit tila alam ng lahat ang lihim na baon ko na salimot? Lumipas ang mga araw na tila ako ay isang multo sa sarili kong buhay. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko, ang pagbisita ng pamilya ko. 10:00 ng umaga nang dumating sina Nanay Celia, Tatay Danilo at ang bunso naming si Lito. Masayang-masaya sila. May dalang mga kakanin mula sa Laguna at mga paborito kong ulam. "Anak, happy birthday!" Masayang bati ni Nanay Celia habang niyayakap ako ng mahigpit. "Aba, at parang lalo kang pumayat. Masyado kayatang nagpapakapagod sa trabaho." "Naku, Nay, alam niyo naman si Elena, workaholic yan simula pa noon." Biro ni Lito habang inilalapag ang mga gamit nila sa sofa. "Elena, bakit parang balisa ka?" tanong ni Tatay Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, gaya ng dati. "May problema ba rito sa Maynila? Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." "Wala po, Tay. Napagod lang po sa dami ng deadline." Pilit kong ngiti. Naghanda kami ng tanghalian. Masaya ang kwentuhan tungkol sa mga kapitbahay namin sa Laguna, tungkol sa pag-aaral ni Lito at sa planong pagpapakasal ni Rina. Pero sa gitna ng tawanan, biglang tumunog ang doorbell. Ako na ang magbubukas, voluntaryo ni Lito. Pagbukas niya ng pinto, isang batang babae na mukhang 7 o 8 taong gulang ang nakatayo roon. Nakasuot siya ng isang lumang puting damit, mahaba ang buhok na medyo gulo-gulo at may hawak na isang sira-sirang manika. "Sino ka, Neng?" tanong ni Lito. Tumingin ang bata sa loob ng unit ko, direkta sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, parang 2 itim na butas na humihigop sa liwanag ng paligid. "Nandito na ako, Nay," sabi ng bata sa isang boses na narinig ko na sa telepono. Natahimik ang buong sala. Binitawan ni Nanay Celia ang kutsarang hawak niya. Tumingin sa akin si Tatay Danilo na may halong pagkalito at nagsisimulang galit. "Elena, anong ibig sabihin nito?" Mahinang tanong ni Nanay Celia. "Sino ang batang ito? Bakit ka tinatawag na Nay?" "Hindi ko po siya kilala, Nay. Baka naliligaw lang yan." Pasigaw kong sagot. Pero ang boses ko ay puno ng takot. Lumapit ang bata. Bawat hakbang niya sa sahig ay tila nagiiwan ng basang bakas ng putik. Tumigil siya sa harap ng hapagkainan at tumingin kay Tatay Danilo. "Lolo Danilo." "Ang higpit mo raw po," sabi ni Nanay. Sabi ng bata. Sabi ni Nanay, natakot siya sa inyo? Kaya niya ako iniwan sa madilim na kwarto ni Aling Goreng. Pero hindi ako namatay, Lolo. Hinintay ko lang na lumakas ako. Tumayo si Tatay Danilo. Ang mukha niya ay namumula na sa galit at pagkabigla. "Ano itong naririnig ko, Elena? Anong Aling Goreng? Anong iniwan sa dilim?" "Tay, makinig kayo." Susubukan ko sanang magpaliwanag, pero biglang tumawa ang bata. Isang tawa na hindi pang bata. Isang tawang puno ng pait. "Huwag ka nang magsinungaling, Nay. Kasama ko si Tatay Ricardo sa labas. Gusto niyo po ba siyang pumasok?" Sabay-sabay kaming napatingin sa pinto na naiwang bukas ni Lito. Pero walang tao roon. Ang tanging nakita namin ay ang malaking box na iniwan ni Kuya Ben sa lobby kanina. Ngayon ay nasa tapat na ng pinto ko at dahan-dahang bumubukas ang takip nito mula sa loob. Isang kamay na tila nabulok na ang lumabas mula sa box. At kasunod nito ang isang amoy na hindi ko malilimutan. Ang amoy ng formalin at lumang dugo. "Elena?" Isang boses ang nanggaling sa loob ng box. Hindi ito boses ni Ricardo. Ito ay boses ni Sabel, ang kaibigan kong tumulong sa akin noon. Pero si Sabel ay namatay sa isang aksidente sa motor 3 taon na ang nakalipas. "Sa Sabel?" bulong ko. "Iniwan mo kami, Elena.
Nagpakasaya ka rito sa Maynila habang kami ay nagdurusa sa ilalim ng lupa. Sabi ng boses mula sa box. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng kondo. Ang tanging liwanag na natira ay ang galing sa bintana, kung saan ang langit ay naging kulay dugo. Sa dilim, naramdaman ko ang maliliit at malalamig na kamay ng bata na humawak sa binti ko. Nay, laro tayo. Yung laro kung saan kailangan mong mamili kung sino ang itatago mo at sino ang isasakripisyo mo. Bulong ng bata sa tenga ko. Narinig ko ang tili ni Rina at ang pag-ungol ni Lito. Sinubukan kong kapain ang switch ng ilaw pero may humawak sa kamay ko. Isang kamay na magaspang at puno ng lupa. Danilo, Celia, kumusta ang inyong anak na Huwaran? Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw. Ito ang boses ni Aling Goreng. Gusto niyo bang malaman kung ano ang ginawa niya 10 taon na ang nakalipas? Huwag. Pakiusap. Huwag. Sigaw ko habang lumuluha. Pero huli na. Isang projector sa utak ko, o marahil ay sa pader mismo ng kondo, ang biglang bumukas. Doon, kitang-kita ang isang video. Hindi ito gawa sa kamera. Ito ay parang isang panaginip na naging totoo. Kitang-kita ang isang batang babae, duguan, na gumagapang palabas ng isang basurahan sa likod ng bahay ni Aling Goreng. Kitang-kita kung paano siya pinalaki ng isang babaeng nakaitim sa gitna ng kagubatan. Tinuturuan siyang magalit, tinuturuan siyang maningil. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita ko ang sarili ko sa video. Masaya, tumatawa habang tumatanggap ng diploma. Habang ang bata sa video ay kumakain ng tira-tirang pagkain sa tabi ng isang libingan. Elena, totoo ba ito? Ang boses ni Tatay Danilo ay hindi nagalit. Ito ay puno ng pighati. Isang pighati na mas masakit pa sa anumang sampal. Nang bumukas ang ilaw, wala na ang bata. Wala na rin ang box. Pero ang pamilya ko ay nakatayo sa paligid ko. Tinitingnan ako na parang isang halimaw. Umalis na tayo rito. Mahinang sabi ni Tatay Danilo. Wala na tayong anak na nagngangalang Elena. Taynay, sandali. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Pagmamakaawa ko habang hinahabol sila sa hallway. Pero bago pa sila makarating sa elevator, biglang bumukas ang pinto nito. Lumabas mula sa elevator ang isang grupo ng mga pulis. At sa gitna nila, nakaposas si Ricardo. Ma'am Elena, kayo po ba si Elena Di Magiba? Tanong ng isang opisyal. Oo po. Bakit po? Anong nangyayari? Inaaresto po namin kayo kaugnay ng pagkakatuklas ng mga labi ng isang tao sa Laguna at sa testimonya ni Mr. Ricardo rito tungkol sa isang iligal na operasyon na kinasangkutan nyo 10 taon na ang nakalipas. May kaugnayan din ito sa kaso ng pagkawala ni Isabel Santos. Tumingin sa akin si Ricardo. Walang emosyon ang kanyang mukha. Sinabi ko na sa iyo, Elena, ang dugo ay hindi natutuyo. Habang pinuposan ako sa harap ng pamilya ko, nakita ko ang batang babae sa dulo ng hallway. Nakangiti na siya ngayon. Itinaas niya ang kanyang manika at ikinaway ito sa akin. Bye-bye, Nay. Magkakasama na tayo sa dilim mamaya. Bulong niya na ako lang ang nakarinig. Dinala ako sa presinto. Iniwan ang pamilya ko na nakatulala sa gitna ng hallway ng kondo ko. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil sa loob ng selda, habang nag-iisa ko sa dilim, naramdaman ko uli ang malamig na hangin sa batok ko. Nay, simulan na natin ang pangalawang laro. Napasigaw ako, pero walang boses na lumabas sa lalamunan ko. Ang nakita ko lang sa dingding ng selda ay ang mga nakasulat gamit ang dugo. Ang lihim ay hindi namamatay. Kinabukasan, dinalaw ako ng isang abogado. Pero hindi ito ang abogadong inaasahan ko. Ito ay si Mr. Alfonso, ang investor na nakasalubong ko sa opisina. Elena, hindi ka narito para mabulok lang sa kulong. Sabi niya habang inilalapag ang isang briefcase sa lamesa. Narito ka dahil kailangan ka ng samahan. Ang batang nakita mo, hindi siya multo. Siya ay isang successor at ikaw ang nagluwal sa kanya sa ilalim ng ritual ni Aling Goreng. Napakunot ang noo ko. Anong ritual? Anong samahan?
Ang alam ko lang ay tinanggal ang bata. Tumawa ng mahina si Mr. Alfonso. Iyon ang akala mo. Pero si Aling Goreng ay hindi lang isang illegal practitioner. Isa siyang mataas na saserdote ng aming kulto. Ang ginawa niya sa iyo ay hindi pagpapalaglag, kundi paglilipat ng binhi sa isang sisidlan na hindi namamatay. At ngayon, kailangan ka ng batang yon para makumpleto ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako papayag. Wala kang pampilian, Elena. Tingnan mo ang iyong braso. Itinaas ko ang manggas ng aking damit at doon ko nakita ang isang itim na marka. Isang simbolo ng isang mata na may luhang dugo. Ang markang ito ay wala roon kanina. Sa oras na lumubog ang araw, ang markang iyan ay kakalat sa buong katawan mo hanggang sa maging isa ka na sa amin. O maaari kang mamatay ngayon din at ibigay ang iyong kaluluwa sa kanya. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagkagulo sa labas ng selda. Narinig ko ang mga sigaw ng mga pulis at ang tunog ng mga nababasag na baso. Nandito na siya, nakangiting sabi ni Mr. Alfonso. Bumukas ang bakal na pinto ng selda, pero walang susi. Ang bakal ay parang natunaw na parang kandila. Pumasok ang bata, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang bata. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang humahaba. Ang kanyang mga kuko ay nagiging matutulis at ang kanyang mukha ay nagbabago. Nagiging kamukha ko. Nay, hiram muna ako ng mukha ha, para mapuntahan ko uli sina lolo at lola. Sabi mo kasi sa akin noon, gusto mong maging proud sila sa'yo. Gagawin ko silang proud sa paraang alam ko. Wag mong sasaktan ng pamilya ko. Sigaw ko habang sinusubukang sunggaban ng bata. Pero tumagos lang ang kamay ko sa kanya. Masyado ka kasing mapagmahal sa pamilya, Elena. Iyan ang kahinaan mo, sabi ni Mr. Alfonso habang tumatayo. Sumama ka na sa amin. May misyon pa tayo sa Laguna. Doon sa kung saan nagsimula ang lahat. Doon sa bahay ni Aling Goreng. Wala akong nagawa kundi sumama. Habang naglalakad kami palabas ng presinto, nakita ko ang mga pulis na nakahandusay sa sahig. Hindi sila patay, pero tila sila ay nasa isang malalim na kawalan ng malay. Ang kanilang mga mata ay puro puti lang. Sumakay kami sa isang itim na van. Habang umaandar kami palayo ng Maynila, tiningnan ko ang cellphone ko na naiwan ni Mr. Alfonso sa tabi ko. May isang message mula kay Nanay Celia. Elena, anak, patawarin mo kami kung iniwan ka namin kanina. Naguluhan lang kami. Pauwi na kami sa Laguna, pero may sumusunod sa aming itim na sasakyan. Elena, natatakot ako. Parang nakikita ko ang mukha mo sa driver ng sasakyang yon. Napaiyak ako ng tahimik. Ang bata, ang nilalang na yon, ay ginagamit na ang mukha ko para linlangin ang pamilya ko. Bilisan natin, sabi ko kay Mr. Alfonso. Gagawin ko ang gusto nyo, huwag nyo lang silang sasaktan. Magaling, Elena. Magaling. Malapit na tayo sa Laguna. Malapit na tayong magkita-kita uli. Sa ilalim ng puno ng balete kung saan mo itinanim ang iyong takot. Mabilis ang takbo ng itim na van habang binabagtas namin ang madilim na kalsada patungong Laguna. Bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang humihingi ng tawad sa aking pamilya. Sa tabi ko, si Mr. Alfonso ay tahimik na nagbabasa ng isang kulebradong libro habang ang bata, ang nilalang na may mukha ko, ay nakatingin lang sa labas, nakangiti ng nakakakilabot. Nay, malapit na tayo, bulong niya. Naamoy ko na ang takot ni na lolo at lola, amoy kandila at sampagita. Nakarating kami sa lumang bahay ni Aling Goreng sa dulo ng isang liblib na baryo. Doon, nakaparada ang sasakyan ni na Tatay Danilo. Kumaripas ako ng takbo pagkababa ng van. Pagpasok ko sa loob, tumambad sa akin ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Nakagapos si Nanay Celia, Tatay Danilo at Lito sa mga silya sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at tuyong dugo. Sa harap nila ay isang dambana na puno ng mga itim na kandila. Elena, anak, anong nangyayari? Sigaw ni Nanay Celia nang makita ako.
pero agad siyang napatigil nang pumasok din ang bata na kamukhang kamukha ko. Dalawa ang anak ko? Isa lang ang anak niyo, Lola, sabi ng bata habang lumalapit sa kanila. Yung isa, nagtaksil sa akin. Yung isa, pinili ang sariling ginhawa kaysa sa buhay ko. Ngayon, kailangan ko ng kapalit para tuluyan akong maging tao. Itinaas ni Mr. Alfonso ang isang kutsilyong pilak. Elena, para makumpleto ang ritual at para pakawalan namin ang pamilya mo, kailangan mong ibigay ang huling bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong boses. Mula ngayon, ang nilalang na ito ang magsasalita para sa iyo. Siya ang magiging Elena sa harap ng mundo at ikaw ay mananatiling anino niya habang buhay. Tumingin ako kay Tatay Danilo. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Elena, patawarin mo ako. Kung naging masyado akong malupit, kaya ka natakot magsabi ng totoo. Umiling ako. Hindi ito kasalanan ni Tatay. Kasalanan ko ito dahil pinili kong ibaon ang katotohanan sa halip na harapin ito. Humakbang ako pa itaas sa dambana. Hinawakan ko ang kamay ng bata. Malamig. Parang yelo. Sige, mahina kong sabi. Kunin niyo na ang boses ko. Kunin niyo na ang pagkatao ko. Pakawalan niyo lang sila. Isang nakakabinging tili ang umalingaw-ngaw sa buong bahay nang itapat ni Aling Goreng na lumitaw mula sa anino ang kanyang mga kamay sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang isang mainit na enerhiya na humuhugot sa aking hininga. Unti-unting naglaho ang aking boses hanggang sa wala na akong mailabas na tunog. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng bata. Naging mas masigla siya, mas tao ang kulay ng balat, at ang kanyang boses ay naging eksaktong boses ko. Pinakawalan ni na Mr. Alfonso ang aking pamilya. Naytay, tara na po. Tapos na ang masamang panaginip. Sabi ng nilalang gamit ang boses ko. Niyakap niya sina nanay at tatay. Tumingin sila sa akin. Sa totoong Elena na ngayon ay isa na lamang piping katulong sa anino. Pero tila hindi na nila ako nakikilala. Ang tingin nila sa akin ay isang estranghero na tumulong lang sa kanila. Pinanood ko silang sumakay sa sasakyan at umalis. Naiwan ako sa lumang bahay, kasama ang kulto at ang aking nawalang lihim. Doon ko natutunan na ang bawat pagkakamali ay may kabayaran. At minsan, ang kabayarang iyon ay ang mismong buhay na pilit mong isinalba. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Elena, isang paalala na ang mga lihim na pilit nating itinatago ay may sariling buhay at sa huli, palagi itong hahanap ng paraan para lumabas, anuman ang maging kapalit. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa ating mga nakakakilabot at makabuluhang salaysay. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Elena, na ang katapatan, gaano man kahirap, ay palaging mas mabuti kaysa sa habang buhay na pagtatago sa dilim. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ihanda niyo uli ang inyong mga damdamin para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, takot at pagsisisi. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo rin po ang ating official Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa iba pang updates at para makapag-submit din kayo ng inyong sariling mga kwento. Muli, ako ang inyong Ate J, nagpapasalamat at nagpapaalam. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.